What's up sa mga followers and viewers natin dyan. So ngayong araw na to, gagawin tayong isang pasilungan yung bubong ng kalan namin kasi meron kaming kalan dito sa labas. Ito. Ayan, kita niyo yan, yung may kalderong yan. Yan, yung may kalderong yan. So, gagawa natin siya ng bubong kasi malapit na ang tag-ulan. So, kapag hindi ko yan nilagyan ng bubong, mababasa eh. Diyan lang kami nagsasaing sa ngayon kasi mahal pa ngayon ang gasol. So, gagawa tayo mamaya ng bubong. So, aanhin natin ang wait lang, nagkakape lang ako. Coffee tayo. Black coffee, tapos tinapay. Medyo may buhangin ng tinapay kasi inunahan ba naman ako ng kusa. Inunahan ako ng pusa. So tara. Tingnan natin yung gagawin ko ng bubong. Yan yun. Kakailanganin natin ng nung una kasi yung una naming kalan nasira na, doon nakalagay sa bandang baba. Kaya nilipat ko dito kasi pagkatanghali hindi na masyadong mainit. Doon kasi sa dati namin masyadong grabe ang init. Simula umaga hanggang maghapon mainit. So pag dito, pag patak ng tanghali, medyo maano na siya ng dahon ng mga niyog at itong dahon ng buli. Maano na siya ng lilim. Kaya hindi na masyadong mainit. So, ganito. Kakailanganin natin dito ng bali 4 na poste. 1, 2, 3, 4. 4 siya na poste. Tapos, gagawa natin siya ng arko. Pag ganyan. Kabilaan. Tapos, bali 4 na braces para hindi siya masyadong magalaw kasi so gagawa natin siya ng kapag nailagay na yung mga kahoy, kukuha tayo ng dahon ng niyog, yun ang gagamitin natin panglagay ng bubong. So sa Bisaya tinatawag namin yung baros, hindi tawag ito. Basta sa Bisaya, yun ang ginagawa namin sa pambubong. Ang tinatawag namin nga dun ay sinusulidap namin. Yung mga dahon niya, parang pinagtatagpi-tagpi namin na hindi siya kapag umulan, hindi siya basta-basta tutulo. So, yun, siguro yung taas niya, mga dito yung taas ng poste, medyo tataasan natin poste kasi para pagka malakas yung apoy ng kalan hindi maabot yung bubong kasi yun, mga dahon ng nyug pagka yun ay natuyo madali yung masindihan, kaya kailangan natin ng mas mataas na bubong